Susya, nandito ako sa lugar kung saan tayo unang nagkita. May mahalagang bagay akong sasabihin sa'yo. Huwag kang aalis, ha? Hindi ko alam kung ano ang gusto ni Anshe na ibibigay sa akin at sa anak namin. Kapag nawala ka na, wala nang makikipag-agawan sa akin sa mana. Tulong, ang anak ko. Hala, may nabangga ng sasakyan. Hindi ko alam kung magugustuhan ba ito ni Chuxia. Sige, sige. Malapit na, malapit na. Sige, sige. Nanganak na, nanganak na, nanganak na. Bilis, bilis! Alis na tayo. Bakit babae ito? Ayoko ng babae. Hoy! Isang malas na bagay. Nanay, gutom na ako, gutom. Pagkain. Nagsilang ka lang ng bata, naging tanga ka na. Mabuti nga at pinapakain pa kayo. Gusto mo pang kumain? Halika. Wang Kai, halika, halika. Tanggang tao ka. May pasanin ka pang bata, gusto mo pang kumain? Mas may silbi pa ang aso kaysa sayo. Bitawan mo ang nanay ko. Xiao Bao. Kain, masamang tao ka, bitawan mo ang nanay ko. Xiao Bao, mulat na. Tito, tita, sino po kayo? Mang Aling, sino po kayo? Nasaan po kayo? Mga diwata ba kayo? Paano may makukulay na salita sa langit? Patay na ba si Xiao Bao? Ha? Nanay, gising po kayo? Nanay. Nanay. HMM. Gutom po si nanay. Ililigtas ko si nanay. Nanay, Xiao Bao. Nanay, sabay tayong kumain. Kain ka, Xiao Bao. Nanay, sabay tayong kumain. Aba, Ikaw nga talaga, malandi. ninakaw mo ang pagkain namin. Ano, ngayon lang, papatayin ko kayo. Itong malandi, anak mo, wala ring kwenta. Bata pa lang, magnanakaw na. Noong buntis pa lang siya, umuwi na. Yung lalaki, malamang ayaw din sa inyo, kaya iniwan kayo. Mga inabando na kayo ng lalaki. Tama po kayo, Mang at Aling. Mahal po kami ni Daddy. Mga masasama kayo. Hindi ako naniniwala sa inyo. Hindi kami kinasusuklaman ni Daddy. Oh, siya. Sumasagot-sagot ka na. Ngayon, ituturo ko sa'yo kung paano maging masunurin. Mga nagtatago pa kayo. Tingnan natin kung anong gagawin ko sa inyo. Tara, maglaro tayo. Mamaya kung saan ko sabihin, doon ka umiwas.
Sige, susunod ako sa'yo. Nanay, umatras. Gago kang bata, sisipain kita. Aba, anong tinitingnan-tingnan mo? Hulihin mo sila. Aray! Ang likod ko. Ang likod ko. Tatakas ka pa? Takbo ka pa. Takbo ka. Takbo ka pa. Hoy, Anong ginagawa ninyo? Ay, punong barangay. Ano pong ginagawa ninyo rito? punong barangay. Sabi po ng tiyo at tiya, papatayin nila ako. Ha? May ganitong bagay pa? Ay, punong barangay. Nagsisinungaling lang ang batang ito. Tingnan mo, wala naman silang nangyari, di ba? Punong barangay, tingnan mo. Ha? Kayong mga ito, pati bata kayang saktan. Wala na ba kayong konsensya? Sumama kayo sa presinto. Punong barangay, dahil magkakabaryo tayo. Patawarin mo na kami ngayon. Oo nga, punong barangay. Aminado na po kami sa mali namin. Hindi na po mauulit. Si Chok siya, baliw pa siya. Kailangan ng mag-aalaga, di ba? Kung gayon, bibigyan ko kayo ng isa pang pagkakataon. Ngayon, papatawan ko ng multa ang buwis ng pamilya ninyo. Dagdagan ng 10% ngayong taon. Kung mahuli ko kayong muli, na inaabuso ang mag-ina, HMPH, dadalhin ko kayo sa presinto. Xiao Bao, kung may mangyari man sa'yo, sabihin mo agad sa punong barangay. Sasanggalang ako para sa'yo. Pinakamabait po si punong barangay. Itong malikot na batang ito, natuto pang magsumbong. Kailangan nating paalisin siya. Hihihi, mabait na bata. Ang dahilan ng pagpunta ko rito ngayon, ay may ipapaalam ako sa inyo. Si Meng Yanche, Pangulo ng North City Chamber of Commerce, ang bagong may-ari ng ating baryo. Sa ilang araw, darating siya, para bisitahin ang ating baryo. Bukas, magkakaroon ng paligsahan sa baryo, para pumili ng pinakamatalinong bata, na mag-aalay ng bulaklak kay Pangulong Meng. Pagkatapos, tutustusan niya ang pag-aaral ng bata. Totoo ba, Daddy? Ginoong Meng, wala pa ring balita si Ginang. Chuxia. Nasaan na kaya kayo ng anak mo? Kuya, iniisip mo na naman ang babaeng iyon. Ay, kasi nga, isang romantiko ang kuya natin. Kuya, ang bigat-bigat ng trabaho mo araw-araw. Naghahanap ka pa ng oras para maghanap kay ate. Nakakabahala po sa amin. Oo nga, kuya, baka naman, pwedeng kaming dalawa ang tumulong sa'yo. Malalaki na kayo, responsable na. Sa ilang araw, pupunta ako para tingnan ang lupa sa labas ng lungsod. Sa inyo na muna ang mga gawain sa Chamber of Commerce. Oh, siya nga pala. Mag-ingat kayo kay Gobernador Chen. Huwag ninyong tatanggapin ang anumang pakikipagkaibigan niya. Ang pamilya Meng ay negosyante. Hindi kami makikisali sa alitan ng mga warlord. Sige, kuya. Lungsod. Ginoong Meng, nalaman sa investigasyon, ang daan ng tinahak ni Ginang Jian. Tutu. Ayon sa nag-imbestiga, nakita si Ginang Jian sa Chen Family Village. Chen Family Village. Hindi ba yon ang lupang binili ng pamilya Meng? Bilis, pumunta tayo sa labas ng lungsod agad. Gusto kong makita si Chuxia. Ang pamantayan sa pagsusulit ngayon, ay ang pagbigkas ng tula, kung sino ang magaling bumigkas ng tula, at maraming alam, siya ang pipiliin ng barangay para magdala ng bulaklak. Ha ha ha, sino ang mauuna? Ang anak kong si Chubby ang mauuna. Chubby, halika rito. Tatanungin kita ng kapitan. Hindi namamalayan ng paggising sa tagsibol. Ano ang kasunod? Tumutunog ang ibon. Tanga. Tagsibol, what? Tanga. Alam ko na. Tumutulog ang tangang ibon. Hoy, Ha ha ha. Anong tanggang ibon? Ikaw ang tanga. Dalhin mo na ang bata sa ibaba. Huwag ka nang magpahiya dito. Nanay, kasalanan mo ito. Chubby, huwag kang magalit. Hindi marunong ang anak ko. Siguradong hindi rin marunong ang iba. Sunod. Xiao Bao, halika rito.
Xiaobao, kung handa ka na, magsisimula na tayo. Hindi na mamalayan ang pagising sa tagsibol. Sa lahat ng dako'y naririnig ang huni ng ibon. Ay, ha. Sa harap ng kama, ang liwanag ng buwan. Para itong hamog sa lupa. Ang araw ay lumulubog sa likod ng bundok. Ang ilog Huanghe ay dumadaloy patungong dagat. Kapitan, huwag mo nang sabihin. Marami pang tula si Xiaobao. Himalang bata si Xiaobao. Nakita naman ng lahat, sa pagkakataong ito, ang tula ni Xiaobao ay marami at maganda ang pagkakabigkas. Kaya't ipinapasya ko na si Xiaobao ang pipiliin para magdala ng bulaklak. Sige. Anong nangyari? Hindi napili. Kasalanan ni Xiaobao ang lahat. Si Xiaobao ang pinili ng punong barangay. Napili si Xiaobao. Wala siyang parte. Maghanda ka ng 2 set ng damit para ayusin siya. Yung matandang sili sa kabilang baryo, nagbayad na, ha. Napagkasunduan na. Ha. Hoy, Xiaobao. Hindi ba't buong araw ka, nag-iingay na gusto mong makita ang tatay mo? Nakahanap kami ng tatay para sa'yo. Yung Tubi. pilay sa kabilang baryo. Sakto lang para sa nanay mong tanga. Tapos ikaw naman, ipapare sa tanggang anak nila. Buy one, take one. Maging child bride ka na lang sa pamilya nila. Nakakainis lang tingnan. Nakakainis lang tingnan. Nakakainis lang tingnan. Ang tatay ko ay si Meng Yanche. Ang nanay ko ang pinakamamahal ng daddy. Bukas darating na ang daddy para sunduin kami. Ha. Anong panaginip yan? Sinasabi mong si Presidente Meng ang tatay mo. Tatay mo na siya agad. Siya ang pinakamayaman sa North City. May koneksyon sa parehong legal at ilegal na mundo. Kahit si Governor Chen ng North City, binibigyan siya ng respeto. Gusto mo pang maging mayamang dalaga? Huwag kang magpaloko. Nakakainis. Hahanapin ko si Lolo Punong Barangay. Makatatakas ka ba? Gapyusin ninyo sila. Terra, bitawan niyo ako. Sarah, Bitawan niyo ako. Pasok. pasok. Bakit hindi pa dito si Xiaobao? Kapitan. Nasaan si Xiaobao? Ay, may sakit si Xiaobao. Yung pagdala ng bulaklak, si Xiaopang na lang ang gawin natin. Pareho lang naman, anak ko rin yan. Kahapon ayos pa naman siya, di ba? Pinag-try pa nyo na naman ba si Xiaobao? Wala pong ganoon. Mahina lang talaga ang katawan ng bata. Sige na, si Xiaopang na lang. Kunin mo na agad ang mga bulaklak. Tara na. Bitawan mo ako. Gusto kong makita si daddy. Huwag kang kumawala. Nakahanap nga ako ng magandang pupuntahan para sa inyo. Sayang, baliw. Kung hindi, yung mukha niya ay mabebenta ng mas mataas na presyo. Tara. Nasa entrada na ng barangay. Dadaling ko talaga si nanay para hanapin si daddy. Nanay, hanapin natin si daddy sa may entrada ng barangay. Humarap ka pa pala. Gusto mong gumawa ng kalokohan sa entrada ng barangay. Walang pag-asa. Tumigil ka. Tumigil ka. Daddy! Tatay, Sige na. pakawalan mo ako. Maligayang pagdating Chairman Meng sa aming nayon. Ito ang mga bulaklak na inihanda namin para sa inyo. Sige na. Ha. Pakawalan mo ako. Sige na. Tatay, nandito si Xiaobao at ang kanyang ina, tatay. Hindi na kailangan ng mga ito. Sa inyong nayon, mayroon bang babaeng nagngangalang Jen Chuxia? Si Choksha. Oo, meron. Nandito pa ang kanyang tiyahin. Hoy, Ano pang ginagawa mo dyan? Magmadali ka at kausapin mo si Chairman Meng. Nasaan siya? Ako, siya at ang tandang babaeng iyon. Ano ba talaga ang relasyon nila? Hindi kaya totoo ang sinabi ng maliit na babaeng iyon, na tama siya. Ay, Bakit ka nag-aatubili? Ako, Si Chairman Meng, ang kanilang bahay ay naroon lang. Hahaha. pakawalan mo ako. Chuxia. Chairman Meng.
Sige, Tatay. sige. Papunta na siya dito, bitawan. Naglakas loob kang kagatin ako. Pakawalan mo ang nanay ko. Umalis ka. Xiaobao. Hoy, ang pera ko. Nanay! Xiaobao. Xiaobao. Chok siya. Chok siya. Ang bata ni Chok siya. Magpadala ka agad ng mga tao sa ibaba ng ilog para hanapin sila. Opo. Awa, awa. Huwag, kahit na ikaw ang presidente, hindi ka pwedeng maging mamamatay tao na walang puso. Yung dalagita, sira ulo siya. Dinaidal ko sila pauwi, hindi ko inakala, na pagdating sa tabi ng ilog, tatalon pala siya kasama ng bata. Kanina, hinihila ko siya. Kapitan, magsalita ka naman. Aray, totoo namang sira ulo si Choksha. Pero may mga nakaraan na silang kasalanan. Nahuli ko na sila dati, pinapalo at minumura nila si Xiaobao. Tipunin ang lahat ng mga taga-baryo. Gusto kong malaman kung ano talaga ang nangyari ngayon. Si Presidente Meng. Lumapit kayong lahat. Bilisan ninyo. Sabihin niyo, ano ba talaga ang nangyari sa pamilyang ito? Si Choksha. Anak siya ng kanilang panganay na kapatid. Noong una, dinala siya pabalik na duguan. Pagkapanganak, naging siraulo na siya. Kawawa rin si Xiaobao. Palaging kasama ang inang siraulo, namumuhay sa ating baryo. Sila ang tiyo at tiya ang nagpasiraulo sa kanya. Anong sinasabi mo? Noong ipinanganak si Xiaobao, nakita ko, ibebenta ninyo ang bata. Baka noong inaagaw nila ang bata, sinapak nila hanggang maging siraulo. Ano? Dati, nakita ko rin siyang pumunta sa bahay ni Pilay na Lisa kapitbahay. Ngayon, dinala niya ang mag-ina. Malamang ibebenta ulit sa kanya. Dalhin niyo sila sa presinto sa Hilagang Lungsod. Sabihin sa hepe, gusto kong mabulok sila sa bilangguan. Wala kaming kinalaman. Awa, awa po. Ginoong Jayang, pupunta kami kaagad sa ibaba ng ilog para maghanap. Ginoong Meng, napakalakas ng agos ng ilog. Kahit normal na pagbaba, mahirap tumayo, lalo na kung nahulog. Si Binibining Jian at si Xiaobao, baka, anong sinasabi mo? Hanapin mo kung sinabi kong hanapin. Ang dami mong sinasabi. Opo. Nanay, nanay, huwag mo akong iiwan, Xiaobao, nanay. Nanay, Xiaobao. Ang mabait kong anak, si Xiaobao. Mahirap ang 5 taon para sa iyo. nanay, ang linaw-linaw ng pagsasalita mo. Gumaling ka na ba? Mukhang gumaling na si nanay. Ngayon, ako naman ang mag-aalaga sa iyo, Xiaobao. Nanay, hanapin natin si tatay. Tatay? Anong tatay? Nanay, nakalimutan mo ba? Si tatay ay si Meng Yanche, ang pinakamayaman sa North City. Meng Yanche. Sino siya? Nanay, talagang hindi mo na naaalala si tatay? Ang naaalala ko lang ay ang 5 taon. Nakasama kita. Ginoong Meng, ang mababaw na parte ng ilog ay nasa unahan. Bilisan natin.
Nanay, hanapin natin si tatay. Baka maalala mo kapag nakita mo siya. Kanina, sinabi mong mayaman ang tatay mo. Oo, Maraming intriga sa mayayaman. 5 taon na akong nagmumukhang tanga sa baryo. Itong si Meng Yanche, hindi man lang dumalaw sa amin itong 5 taon. Baka nga iniwan niya ako noon. At umalis akong malungkot at buntis. Xiao Bao, hindi natin hahanapin ang lalaking manloloko na iyon. manloloko si tatay? May nagsasalita. Tube siya. Nanay, gusto kong hanapin si tatay. Hindi naman si tatay lalaking manloloko. Mabait ka, Xiao Bao. Hanap muna tayo ng lugar para magpalit ng damit. Baka tayo magkasakit. Kakaiba. Kanina ko pa naririnig ang mga boses ng tao. Nanay, may pera ba tayo? Siya G. Fishtail. Mag-iisip ako ng paraan para kumita, anak. Nanay, wala tayong pera, wala tayong bahay. Ano ang kakainin natin? Saan tayo titira? Ayoko nang kumain ng balat ng puno, nanay. Kasalanan ko ito, anak. Pinahirapan kita. Kahit ayaw mong makisama kay tatay, dapat magbigay pa rin siya ng sustento, di ba? Tama ka. Anak mo rin si Xiao Bao. Dapat magbayad si Meng Yanche. Paano kung ayaw magbigay ng sustento ng tatay mo? Galing sa langit. Tama talaga ang sinabi ng tito at tita. Anong tito at tita? Saan galing ang tito at tita? Nandito sila, nanay. Nakikipag-usap pa sila sa'yo. Siguro noong mga taong nagiging tanga ako, walang makausap si Xiao Bao. Kaya naimbento niya, mga tito at tita. Kailangan kong pagalingin ang pagkaimahinasyon ni Xiao Bao. Mukhang kailangan talaga nating kunin ang sustento para ipampagamot kay Xiao Bao. Alam na ng nanay. Tara, kunin natin ang sustento. Yehey! Hahanapin natin si tatay! Sino po kayo? Kumusta? Baka hindi mo kami paniwalaan. Pero hinahanap namin si tatay. Si Meng Yanche ang tatay ko. Nandito kami para kunin ang sustento. Aalis na kami pagkatapos naming makuha ang pera. Hindi na kami babalik. Mukhang nagkamali kayo ng pinuntahan. Palaging malinis ang buhay ng aming panganay na Ginoo. Walang babae sa buhay niya sa loob ng 5 taon. Paano siya magkakaroon ng anak? Ako ang anak ni Daddy. Pakikuha mo lang si Daddy. Wala si Jimeng. Hindi pa siya nakakabalik. Bata, may mga kasinungalingan na hindi pwedeng sabihin ng basta-basta. Sa magandang edad mo, hindi ka nagtatrabaho para kumita. Sa halip, dinadala mo ang bata para manloko. Ako, Umalis na kayo. Kung hindi, tatawag ako ng tao. huwag. Aalis na kami ngayon din. Tara na. Nanay, bakit tayo umalis? Ang dami talaga ng manloloko ngayon. Ganito nakalaki ang bata. Ni hindi alam ng mayordomo. Tiyak na iniwan ka ng tatay mo, kasama ang nanay mo, at tumalikod na siya sa inyo. Hindi, nanay. Hindi lang alam ni Daddy. Bumalik lang kami para hanapin siya. Kung alam lang ni Daddy, matagal na sana niya kaming hinanap. Xiao Bao, bakit ganoon ka katitiwala sa tatay mo? Ang sabi ng mga tito at tita sa langit. Sabi rin nila, mahal na mahal ni Daddy si nanay. May konting hindi pagkakaunawaan lang kayo ni Daddy. Mukhang kailangan gamutin agad ang sakit ni Xiao Bao. Itong batang ito, ang pinaghandaan kong panliligaw para sa kanya. Nasaan na ba siya? Nagpunta si Jimeng sa labas ng lungsod para sa negosyo. Nakatira siya sa mansyon doon. Bago siya umalis, may iniwan siyang mensahe. Sabi niya, hindi siya pupunta sa panliligaw. Sabi niya, may asawa na siya. Anong asawa? Nawawala na ang babaeng iyon sa loob ng maraming taon. Kailangang magpatuloy ang aming lahi ng pamilya Meng. Walang utang na loob na anak. Lolo, anong nangyari sa'yo? Lolo. Gising, Lolo. Anong nangyari sa'yo? Gising, Lolo. Anong nangyari sa'yo? Anong nangyayari? Matanda na kasi. Baka biglaan siyang nagkasakit.
Oo, gising, Lolo, gising. Parang hihinga na lang ang matandang ito, hindi na humihinga papasok. Kawawa naman. Tara na. Hindi ka pwedeng umalis, nanay. Ano nang nangyari, Xiao Bao? Yung matandang lalaking nakahiga sa sahig, siya ang lolo ng tatay ko. Ano? Kumusta na si lolo? Anong gagawin natin? Nanay, kailangan kong iligtas si lolo. Anong ginagawa ninyo? Huwag kayong lalapit sa matanda. Kailangan kong iligtas si lolo. Kung hindi natin siya agad ililigtas, mamamatay si lolo. Anong pinagsasabi mo, bata? Paparating na ang doktor. Hindi na aabot si lolo hanggang sa dumating ang doktor. Kung totoo ang sinasabi ni Xiao Bao, isang buhay yan. Xiao Bao, kaya mo nga bang iligtas si Lolo? Oh, sige. Hintayin mo, hahawakan ko tong tito. Samantala, ikaw ang magligtas kay Lolo. Kuya, matalino talaga ang anak ko mula pa noong bata. Kapag sinabi niyang kaya niya talaga. Hoy, kayo. Buhay ang nakasalalay dito. Anong kalokohan to? Mga kuya at ate, mayroon ba kayong karayom? Kailangan ko talaga. Meron ako. Ginagamit ko sa acupuncture. Heto, anak, para sa'yo. Ang bata ay gumagamit ng karayom para tusukin ang tao. Baka ikaw pa ang sisihin sa hiniram mo. Subukan na lang natin ang imposible. Sa murang edad ng batang ito, mukhang mas matino pa siya kaysa sa atin. Ang inyong ginagawa ay sobrang kalokohan. Bitawan mo. Naniniwala ako kay Xiao Bao. Bakit hindi mo maintindihan? Lolo. Bitawan mo ako. Lolo. Nanay, nailigtas ko si lolo. Anong ginagawa mo, bata? At ikaw, pinabayaan mo lang ang bata na magkaloko-loko? Hindi maintindihan ng bata. Pero ikaw rin ba? Hindi ako naglolo ko. Magigising na si lolo. Tabi. Tabi. Anong nangyari kay Lolo? Sila ang dahilan kung bakit nawala ng malay si Lolo. Hulihin sila, dalhin sa presinto. Opo, hulihin. Magigising na si lolo. Hindi ako naglolo ko. Ako na lang ang hulihin. Huwag niyo hulihin si Xiao Bao. Tumigil kayo. Tumigil ka. Lolo, gising ka na po. Lolo. Gumising talaga siya sa pagtusok. Sila ang tagapagligtas ko. Huwag kayong magpakawalang galang. Lolo. Anak. Ikaw ba ang sumagip sa akin kanina? Oo. Ang batang ito, kaparehong-kapareho ni Yanche noong bata siya. Magkamukhang magkamukha. Anak. Kanina, tinawag mo akong lolo. Ang tatay ko po ay si Meng Yanche. Kaya ikaw po ang lolo ko. Mabuti, totoo. Ang itsura, tunay na anak talaga. Tunay na anak. Mabuti, anak. Uwi na tayo. At si nanay. Ang nanay ko po ay si Jan Chuxia. Magandang araw po, Lolo. Mabuti, mabuti, mabuti. Mabubuting bata kayong lahat. Tara na, uwi na tayo. Madali lang pala siyang maniwala. Dito. Ito na ang magiging tahanan nyo. Mayordomo, ayusin mo ang kanilang mga kwarto. Opo. Sila ba ay tunay ngang anak ng panganay na Ginoo? Sumunod po kayo sa akin. Lolo, abala ako sa mga gawain sa labas ng lungsod, kaya hindi na ako uwi. Hayop ka.
Alam mo pa palang tumawag, umuwi ka agad, may dumating na tao sa bahay. Lolo, hindi ako uwi para mag-blind date. Hindi blind date. Anak mo ang nagpakilala. Ano pang ginagawa mo dyan? Lolo, wala akong ibang babae o anak. Baka naloloko ka lang, hindi nila ako lolokohin. Huwag mong ituring na mga manloloko ang mag-ina. Mukhang si Meng Yanche ay ayaw kilalanin si Xiao Bao. Talaga nga, noong umalis ako noon, nakita ko na talaga ang tunay niyang ugali. Pero ako at si Xiao Bao, nandito lang para kumuha ng pera at umalis. Pero parang gusto na gusto ni Xiao Bao ang daddy niya. Sana hindi siya masaktan. Hindi ako lolokohin ni Chuxia. Ano? Lolo, halo. Chusha, ikaw ba talaga yan? Uwi ako para tingnan. Ano ba talaga ang nangyari? Ginoong Meng, nakumpleto na ang paghahanap sa tabi ng ilog. Hindi namin siya nakita. Mang Jayang, mag-ayos ka agad ng sasakyan. Dito, magpatuloy kayo sa paghahanap. Ipagbigay alam mo agad sa akin kung may balita. Opo. Mabuti. Ganito pala, mas masigla na. Ihahanda ko ang ilang regalo para sa inyo. Sana magustuhan ninyo. Tagapangasiwa, dalhin mo rito ang mga bagay. Ang babaeng may-ari ng pamilya Meng, bakit wala kang alahas? Pinili ko ng mabuti ang mga ito. Mayroon ding mga pilak. Bilhin mo ang anumang gusto mo. Salamat, Lolo. Sapat na ito para sa sustento. Salamat, Lolo, sa tuhod. Oh, nga pala, dito na lang muna kayo sa bahay para masanay. Ako naman, pupunta ako sa klinika para magpa-iniksyon. Samahan ko po kayo. Huwag na. Lumang sakit na yan, kayo. Dito lang kayo sa bahay at maging mabait. Hintayin niyo si Yanche. Paalam, Lolo, sa tuhod. Ang perang ito, sapat na para sa buhay namin ni Xiao Bao. Sino kayo? Ano ang ginagawa ninyo sa bahay ko? Mga koleksyon ni Lolo ang mga ito. Nakapalagay loob kayong magnakaw sa pamilya Meng. Gian Choksha. Ikaw pala. Kayong dalawa, bakit sumasakit ang ulo ko kapag nakikita ko sila? Buhay pa pala ang babaeng ito. Hindi naman kami nagnakaw. Ito ang pasalubong ni Lolo sa amin para sa pag-uwi namin. Regalo niya sa amin. Nakita nila lahat. Ganoon nga po ang nangyari. Binibini, Ginoo. Anong pag-uwi? Ito ang bahay ng pamilya Meng. Hindi ito lugar para sa mga walang kwentang tao na makikisali. Kahit pa ibinigay ni Lolo ang mga bagay na ito, dinaya nyo pa rin siya. At saka, ang batang babae na ito, paano magiging anak ni Kuya? Halika, ang dalawa nilang ito. Hulihin ninyo. Ang tatay ko ay si Meng Yanchen. Ako ang anak ng pamilya Meng. Anong klaseng tapang yan, mang api ng bata? Si Xiao Bao ay anak ng pamilya Meng. 6 na taon ka nang wala. Paano ka nakakapagbalik? Sino ang nakakaalam? Ang batang babae na ito, kaninong lalaki ang ama nito? Mag-ingat ka sa pagsasalita. Mabuti nga ang ginawa ni Inay. Hinampos mo ang kuya ko. Hulihin ninyo silang dalawa, ang sino mang hindi sumunod. Simula ngayon, umalis kayo sa bahay ng pamilya Meng. Opo, Binibini, Ginoo. Xiao Bao, Xiao Bao, Xiao Bao. Inay. Hinahampas mo ako? Sige, papatayin ko ang batang ito. Aray, Inay, dugo ang mukha mo. Masamang tao ka. Kapag bumalik na si Papa, papaluin kita ni Papa. huwag mong galawin ang anak ko. Ako na lang ang hampasin mo. Ang sweet naman ng inyong mag-ina. Sige, sa harap mo, hihilahin ko palabas ang batang ito. At itatapon sa lawa sa bakuran. Dalhin ninyo. Inay, Xiao Bao, Xiao Bao.
Ina, Xiaobao, Xiaobao. Inay Xiaobao, Umalis ka. inay! Papa, nasaan ka na? Sina inay at ako inaapi kami. Inay! Tumigil kayong lahat. Tumigil kayong lahat. Xiaobao, okay ka ba? Tatay, ito ba ang tatay ko? Xiao Bao, anak ko. Ito ang tatay ni Xiaobao. Sabihin nyo, ano ang nangyayari? Kuya, sila ang nagnanakaw ng pera ni Lolo. Oo, kuya. Hindi kami nagnakaw. Ibinigay ito sa amin ni Lolo. Tatay, pinagbuhatan kami ng kamay nila at ni nanay. Mula ngayon, ang lahat ng pera ninyo ay kukunin ko. Kapag nalaman niyo ang pagkakamali ninyo, saka natin pag-usapan. Kuya, nagkakamali ka. Huwag kang makinig sa babaeng ito. Nagsisinungaling siya. Sino ang tinatawag mong babaeng yan? Kuya. Alam na namin ang pagkakamali namin. Chuxia. Masakit ang ulo ko. Nanay! Jusia. Chuxia. Nanay! 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 Nanay, nagising ka na rin. Chuxia. Nahanap kita sa wakas. Alam mo ba? Sa 6 na taon na wala ka, araw-araw kitang iniisip. Anong ginagawa mo, Manyakis? Chuxia. Bakit mo ako sinuntok? Nawala ng memorya si nanay. Ano ang sinasabi mo? Pagkatapos mahulog sa ilog at makaahon si nanay, ang naaalala na lang niya ay ang mga nangyari sa baryo. Kasalanan ni Daddy ito. Hindi ka agad kayo natagpuan. Pinahirapan ko kayo. Okay lang, ngayon natagpuan na tayo ni Daddy. Nawalan ng memorya ang babaeng iyon. Mabuti na lang. Kung ganito, hindi na malalaman ng sino man ang mga nangyari noon. Hoy, ano naman kung malaman? Hindi naman siguro tayo palalayasin ni kuya sa pamilya Meng. Dahil lang sa babaeng yon, di ba? Pero ngayon, si Kuya, dahil sa mag-inang iyon, kinuha na ang lahat ng pera natin. Kailangan pa nating magpakitang gilas sa mag-inang iyon. Hoy, Madali lang ang magpakitang gilas sa bata. Tara. Kuya, alam na namin ang mali namin. Naging masyado lang kaming mainit ang ulo at padalos-dalos. talagang alam na namin ang mali namin. Lanan. Ate, padalos-dalos lang kami. Sana mapatawad mo ang pagiging pabigla-bigla namin. Kayong mga masasamang tao, kayo ang dahilan kung bakit nagkahiwalay si Daddy at si Nanay. Kayo ang mga salarin! Hahaha. Pamangkin, ano ang pinagsasasabi mo? Galit ka pa ba sa tita? Oo, hindi pa namin nakikilala dati si ate. Baka ang mga ginawa namin noon, ang hindi mo nagustuhan. Kung ganito ang sitwasyon, hihingi ako ng tawad sa iyo, Tito. Kuya, talagang hindi namin ginawa ang ganoong bagay. Xiao Bao. Bakit mo sinabing nagkahiwalay sina Daddy at Nanay? Dahil sa hindi pagkakaunawaan? Ay dahil sa kanila? Sa langit, sabi ng tito at tita. Sa langit. Madalas makinig ng kwento si Xiaobao. Kaya malawak ang imahinasyon niya. Ha ha ha. Hindi dapat malaman nila na may delusyon si Xiaobao. Ha, normal lang yan sa bata, walang filter ang bibig. Hindi naman namin papansinin yun. Haha. Kuya, naisip namin, ngayong bumalik na si ate at ang pamangkin nating babae. Baka naman, bigyan natin sila ng salo-salo para sa pagkilala. Ay. Ayos yun para makilala rin nila, para malaman nila sa hinaharap, bumalik na ang babaeng may-ari ng pamilyang Meng. Hahaha. Bihira kayong mag-isip ng ganyan. Kung gayon ang bagay na ito, sa inyo na ipagkakatiwala. Kung maayos ang pagkakagawa, pababalikin ko kayong mamahala sa Mengshai Chamber of Commerce. Hahaha, sige, siguradong gagawin namin ng maayos at maganda. Walang problema, kuya, ha ha ha. Alis na kami. Hindi magiging maayos. Magulo lang ang kalalabasan nito. Magulo lang ang kalalabasan. Harapin na lang natin ang anumang mangyari.
Huwag kang matakot, Xiao Bao. Hindi na kailangan ang salu-salo para sa pagkilala. Wala akong balaking manatili sa pamilyang Meng. Aalis kami ni Xiao Bao pagkatanggap ng sustento. Paano naman yan? Chusha, kahit hindi mo isipin ang sarili mo, isipin mo naman si Xiao Bao. Ang pamilya Meng ay may malaking kayamanan. At lahat ng ito ay mapupunta kay Xiao Bao. Si Xiao Bao ang tanging tagapagmana. Kung aalis kayo ngayon, sayang naman. Lanan. Huwag na lang. Kakakapasok pa lang, ang dami nang nangyayari. Ayokong madamay si Xiao Bao. At saka, yung mga alahas at perang ibinigay ni Lolo, kapag inilagay sa bangko, lalago yan ng kusa. Bakit pa tayo mag-aaway-away dito? Paano naman ako? Hindi na nga kita naaalala. Ibig sabihin, yung nararamdaman natin sa isa't isa. Hindi naman siguro malalim. Kaya siguro, wag na lang tayo mag-abala sa isa't isa. Malalim ang nararamdaman natin sa isa't isa. Chuxia. Xiao Bao. Hindi ba? Gusto mo na ba talagang wala ng daddy? Isipan na mas mauna pa sa panahon. Isipan. Inay, ang hirap-hirap kong nakita si Daddy. Gusto kong makasama si Daddy ng matagal. Samahan mo na lang si Daddy. Sige na nga. Kailangan kong magmadali para maalala ni Chuxia ang lahat. Ang babae na yun, dala-dala pa ang anak ni Kuya. Nahanap na si Xiao Bao. Sa pagiging romantiko ni Kuya. Siguradong ipapamana niya ang samahan kay Xiao Bao. Kung mangyari yun, wala na tayong magagawa para mamanahin ang samahan. Anong gagawin natin? Kailangan nating paalisin sila. Ipalamang natin sa kanila na hindi ganun kadaling pumasok sa pamilya Meng. Tayo, Dotang magpapaalis sa kanila. Nanay, naniniwala ka ba sa sinabi ko kanina? Siyempre, naniniwala ako sa'yo, Xiao Bao. Ang guni-guni ni Xiao Bao. Hindi ko alam kung magagamot pa. Pero, Xiao Bao, hindi na tayo pwedeng magkwento sa labas. Tungkol sa mga tiyo at ya, baka tawagin tayong mga siraulo. Pero wala. Lahat naniniwala. Nanay, hindi ako siraulo, si Xiao Bao. Mas matagal ka pang naging siraulo kaysa sa akin. Si Xiao Bao ang pinakamatalinong bata. Ang matalinong batang iyan, oras na para matulog. Balang araw, mapatutunayan ko na totoo ang sinasabi ko. Samahan mo kaya ako matulog ngayong gabi? Parang hindi naman magandang ideya yon. Xiao Bao, tulungan mo ako! Xiao Bao, tulungan mo ako! Maghalikan kayo ni Daddy! Pangalawang beses, masanay na. Sanay na. Sanay! Ang hirap ng buhay ko, Daddy. Noon si Mommy ay hindi normal, wala ka pa. Hindi pa ako nakakatulog ng sabay kasama sina Mommy at Daddy. Ayaw ba ninyo sa akin, Mommy at Daddy? Hindi naman, ikaw ang paborito namin. Magaling ang anak ko. Kung gayon, magkasama tayong matulog ngayong gabi. Nanay, tatay, nanlamig ako, nanay. Gusto ko ng yakap mo, nanay. Yakapin mo rin ako, tatay. Sige na, yakap na kita, matulog ka na. Yakapin mo rin ako, tatay. Lapit pa. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Paano tayo napahalik? Sa malapitan, mas gwapo siya ngayon kaysa dati. Siya naman ang tatay ng bata. Wala namang masama kung halikan ko siya. Okay lang. Baka sakaling kung palagi kitang hahalikan. Bumalik na ang memorya mo. Gusto mo subukan?
Parang hindi naman tama ngayon. Hindi pa tulog ang bata. Kaya mo yan, tatay. Hanggang dito na lang muna ang kaya kong itulong. Talagang anak ko, ang talino mo. Tingnan mo, tulog na si Xiao Bao. Pwede na ba kitang halikan ngayon? CJ, hanggang dito na muna ngayon. Subukan ko ulit bukas. Nakakasugap nga ito. Baka totoong mahal ko talaga siya dati. Maganda ka kahit anong suot mo, nanay. Ang cute-cute mo rin, Xiao Bao. Tuloy po. Ate, ipinagawa ko ito ng espesyal para sa'yo, para lalong mabigyang dangal ang pagiging ina ng pamilyang Meng. Noong una, nagkamali ako sa mga sinabi ko dahil sa bugso ng damdamin. Sana tanggapin mo ang Red Along ito. Ito ang pinakabagong mod ang kanluranin. Abot sa daan-daang piso ang halaga nito. Maganda nga talaga ang damit na ito. Isusot ko ito. Salamat ha. Mabuti naman kung nagustuhan mo. Ate, magbihis ka muna. Hihintayin kita sa labas. Esan, Huwag mong isuot yan, nanay. Masasama sila. Xiao Bao. Dati, akala nila mga scammer tayo, kaya may prejudice sila sa atin. Pero alam na nila ang mali nila. Tingnan mo, naghanda pa ng regalo si tita para kay nanay. Patawarin mo na rin sila, Xiao Bao, okay? Oo. Nanay, may problema ang gown na ito. Yun ang sabi ni na tito at tita. Ibinigay nila sa'yo ang damit na ito para mapahiya ka sa harap ng maraming tao. Mukhang wala namang problema ang gown ah. Inatake na naman ang delusyon ni Xiao Bao. Ang ganda mo talaga. Ate, mauna na ako sa pag-asikaso sa mga bisita. Magkita na lang tayo mamaya. Sandali lang. Gagawin kitang kaiyahiya sa harap ng lahat. Tingnan natin kung makakapag-stay ka pa rito. Xiao Bao, alis na tayo. Maligayang pagdating sa inyong lahat, sa pagdalo sa pagtitipon ng pamilya Meng. Matagal na kaming nawalay ng aking asawa at anak. Sa wakas, nagkita-kita na rin tayo ngayon. Hindi pa ba ikinasal si Ginoong Meng? Paano naging may anak na? Dati ay narinig ko na si Ginoong Meng patuloy na naghahanap ng isang babae. Siguro ito na yun, ha? Kung gayon, curious ako. Anong klaseng babae kaya yon na hindi makalimutan ni Ginoong Meng? Talaga bang anak ni Jimeng ang batang yon? Hindi pa ba pwedeng dalhin sa loob ng bahay? Kumusta na ang mga bagay na pinapagawa? Huwag kang mag-alala, kuya. Yung damit, ako mismo ang nagpasuot sa kanya. Ngayong araw, gagawin kong hindi na siya makapagtrabaho sa Chamber of Commerce. Bakit hindi niya suot yung barong Tagalog na regalo ko? Hanggat nandito ako, walang sino mang makakapanakit kay nanay. Ito. Ito ang aking asawa, Jen Chuxia. Ito ang aming anak, Meng Xiao Bao. Ay, congratulations, congratulations.
Congratulations kay Ginoong Meng sa paghahanap ng kanyang minamahal na asawa at anak. Congratulations! Congratulations! Ate, bakit ka nagpalit ng isa pang damit? Ayaw mo ba yung ibinigay ng kapatid kong babae? Hindi ba ito maganda? Nanay, sinabi na ni Xiaobao, hindi pwedeng isuot ang damit na ito kung hindi ka naniniwala. Tingnan mo. Ay, Nanay, tama ang sinabi ni Xiaobao, di ba? tara, magpalit tayo ng damit. Habang naghihintay, biglang nahulog ang damit na ibinigay mo. Hindi ko rin alam, bakit ganoong damit ang ibinigay sa akin ng kapatid kong babae? Kung totoong nahulog ito sa harap ng lahat, edi mawawalan ako ng mukha ngayon, kung hindi dahil sa paalala ni Xiaobao. Baka nga mangyari iyon. Jiao Jiao, ano ang nangyayari? Anong nangyari, Jiao Jiao? Kuya, hindi ko rin alam eh. Siguro yung tailor shop yun. Nagtipid sila sa materyales. Babalik ako. Sisiguraduhin kong mapapag-alitan sila. Ate, pasensya na po sa'yo ngayon. Ayos lang, akala ko kakang-isip lang ni Xiaobao, totoo pala. May problema nga talaga si Meng Yanjiao. Ang bait mo talaga. Ate, hahanapin ko muna si second brother ko. May dadalhin akong regalo para mag-apologize sa'yo. Regalo ba yan? Abala yan. Malikot lang talaga si Jiao Jiao. Mabait naman ang puso niya. Huwag mo nang isipin. Magpahinga muna kayo. May dumating na bisita ni Lolo. Titingnan ko lang. CJ, kakain muna kami ni Xiaobao. Huwag kang mag-alala, Daddy. Nandito ako para kay Mommy. Ang bait mo, Xiaobao. Xiaobao, sabihin mo kay mommy, ano pa ang mangyayari? Naniniwala ka na sa akin, Mommy. Gusto ko lang makita kung totoo ang sinasabi mo. Hindi naman nagsisinungaling sa akin yung tito at tita. Yung masamang tito sa likod, dadalhin niya yung dati nilang pinag-date kay Daddy. Gusto ni Miss Lin si Daddy. Narinig ko na may handaan ng pamilya Meng ngayong araw. Dumating ako ng hindi inaanyayahan. Ginoong Meng, sana hindi kayo magalit. Ay, matagal ko nang narinig na ang panganay ng pamilya Meng ay may pambihirang karangalan. Totoo nga, mas magaling makita kaysa marinig. Nagbibiro ka lang, Gobernador Chen. Ang pagdating ninyo ay malugod naming tinatanggap. Pero dati, abala ako sa paghahanap sa asawa at anak ko, kaya wala akong oras sa ibang bagay. Kaya hindi ko natanggap ang inyong paanyaya. Pakiusap, patawarin niyo ako. Ay, maliit na bagay lang iyon. Sana kapag may oras na kayo, Ginoong Meng, dalawin ninyo ako para magtsaa. Sigurado. Napakagandang balita na nakita mo na si ate, Kuya Yanche. Ngayon, panatag na ang loob kong ipagkatiwala ka kay ate. Sana maging masaya kayo ni ate, Kuya Yanche. Siya yung dating nililigawan ni Meng Yanche, di ba? Paulit-ulit ang pangalan ni Meng Yanche sa bibig niya. Tama nga ang hula ni Xiaobao. May natitira pa talagang pagtingin. Espesyal akong naghanda ng regalo para kay Binibini Gian. Sana magustuhan ito ni Binibini Gian. Ay, hindi kaya ito ang ginawa ng dalubhasang manggagawa ng porselana na si Ginoong Lee. Porselanang asul at puti. Ay, ito ay walang katumbas na halaga sa merkado. Isang napakamahalagang anti-gang koleksyon. Binibini Lin, napakamahal ng regalo mong ito. Ang pagbibigay ni Binibini Lin ay talagang mapagbigay. Sa totoo lang, ang mga pamilyang Lin at Meng ay medyo magkatapat din sa estado. Noon, may mga chismis tungkol sa pag-aasawa ng magkabilang pamilya. Bakit kaya biglang nawala na lang ang usapan? Oo, si Binibini Lin at si Ginoong Meng ay maganda ang babae at matalino ang lalaki. Talagang bagay na bagay. Ang kasalukuyang asawa ay isang ordinaryong babae lamang. Sayang naman. Ang nanay ko ay mas mabuti ng libu-libong beses kaysa sa babaeng ito. Ang mga bata talaga, laging totoo ang sinasabi. Ito na siguro ang anak ni Kuya Yanche. Ang cute-cute naman. Kung ito ay ituturing na antigo, makakabili si Xiaobao ng isang truck nito para kay nanay. Aray, anak, alam mo ba, ano ba ang Antigo? Huwag kang mag-alala, Governor Chen. Dati kasi, si Xiaobao at ang ate niya, nasa probinsya lang sila palagi, hindi pa nakakita ng Antigo. Akala nila, ordinaryong bote lang ito. Bata pa si Xiaobao, walang nagdidisiplina sa kanya. Salita lang ng bata yan.
Sana huwag magalit si Ate Lynn. Tumigil kayong dalawa. Sige. Binabasag mo ang florera ko. Ang batang lumaki sa labas, talagang walang kaunting disiplina. Ate, kahit gaano ka pa kayo sa florera ni MS Lin, hindi mo dapat pinapabasag iyon ni Xiaobao. Antigo pa naman ito. Ate, kahit na dati ay may kasunduan si Ate Lynn at kuya ko, tapos na iyon. Paano mo nagawang sa florera mo ibinuhos ang galit mo? Isang florera lang naman ito. Kung nabasag, nabasag na. Sa akin naman ibinigay ito, kaya maaari kong gawin ang gusto ko dito. Hindi ito ordinaryong anti-gang florera. Magkano naman ang florerang ito? Lin, magpresyo ka na. Basagin. Si Xiaobao, basagin niya ang gusto niyang dami. Kaya ng pamilya Meng ang bilhin ito. Lolo Meng, Kuya Yanche, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang florerang ito ay para kay MS, Gian. Pwede niyang gawin ang anumang gusto niya dito. Sayang lang ang blue and white porcelain na ito. Tatay Lolo, hindi ninyo pwedeng bilhin ang florerang ito. Binili ni Xiaobao. Sapat na ba ang perang ito para bilhin ang florerang ito? Mahilig talagang magbiro ang bata. Ang batang probinsyano, talagang hindi bagay sa mataas na lipunan. Hindi ko alam kung ano ang mali kong ginawa. Hindi ninyo gusto ang regalo ko. Binbasag ninyo ito, at hindi pa kayo nagsasalita. Ngayon, dinudusta ninyo ako sa isang pirasong silver coin. Narito lang ako para batiin si Kuya Yanche sa paghanap sa kanyang asawa. Hindi ko alam kung bakit kayong mag-ina. Ganito ang hindi pagtanggap sa akin. Hi! Ginoong Meng, sa tingin ko, si MS Lin ay may malalim na pagmamahal sa'yo, isang pusong tapat. Hi! Bakit pa hindi? Tanggapin mo na lang ang kabutihan ni MS Lin. Sa araw ng malaking kasiyahan na ito, magkaroon ng dobleng kasiyahan. Meng, sa tingin ko, si Miss Lin ay may matinding pagmamahal sa'yo, isang pusong tapat. Hi! Mas mabuti pa, tanggapin mo na ang kabutihan ni Miss Lin. Sa araw ng malaking kasiyahan na ito, magkaroon tayo ng dobleng kasiyahan. Magkaroon tayo ng dobleng kasiyahan. Gobernador Chen, ito ay pribadong bagay ng pamilya Meng. Hindi na kailangang abalahin ka. Sa buong buhay ko, si Jen Chuxia lang ang asawa ko. Naniniwala ako kay Xiaobao. Hindi sasabihin ang ganitong mga salita ng walang dahilan. Xiaobao, bakit mo binasag ang florera? At sinabi mo na ito ay nagkakahalaga lamang ng ₱1. Ito ay peke. Ang mga gawa ni Mr. Lee ay may tatak sa loob. Kung hindi kayo naniniwala, tingnan ninyo. Talagang walang tatak. Ano ba ang alam ng isang bata? Sa pagkakaalam ko bawat nikha ni Jilly ay may selyo, para hindi mapirata. Ang selyong ito, ay ang natatanging tatak ni Jilly. Tita Lynn, ang alahas mo, kung ikukumpara sa ibinigay sa akin ni Lolo, ang dilim-dilim. Ang tela ng damit mo mukhang magaspang, baka peke rin? Paano nalaman ng batang ito ang mga bagay na ito? Tingnan mo ang ekspresyon ni Binibining Lin Tama ang hinala, di ba? Mukhang totoo ang chismis. Ang balita bang nalulugi na ang pamilya Lin? Baka ang pakay niya sa handaan ng pagkilala ay makipagkilala kay Jimeng para umangat. Kung hindi lang matalino ang anak ni Jimeng Binibining Jian baka pinalayas na siya sa pamilya Meng. Binibining Lin, dahil sa dating ugnayan ng ating mga pamilya, hindi ko na ito pag-interuhan. Pero kung may susunod pa, sa tingin ko ang pamilya Lin ay dapat nang mawala sa lugar na ito. Umalis ka na. Naiinis na ang asawa ko. Kuya Yanche. Aalis na ako. Aalis na ako. Yanche, ikaw ba ang nag-imbita kay Miss Lin? Hindi ako nag-imbita ng sinuman mula sa pamilya Lin. E di si Governor Chen. Gusto niyang gawing ikalawang asawa mo si Miss Lin. Ipapasok sa pamilya Meng ang isang manloloko. Baka naman si Governor Lin ay gustong makialam sa mga usapin ng pamilya Meng. Ay, Miss Jian. Nagkakamali ka. Ako rin, hindi ko nakilala ang tunay niyang ugali. Hindi ko napansin na niloloko ako ng babaeng ito. Ako, may iba pa akong dapat gawin, nakalimutan ko. Kaya, magpapaalam muna ako. Paalam na. Ay, ang ating Xiaobao ay talagang isang batang henyo, marunong sa lahat. Oo, magaling ang pagtuturo ni ate. Kaya nakapagpakita ng galing si Xiaobao sa harap ng lahat. Ang mga tao ngayon, dinala sila ng kapatid mo, di ba? Hindi ka ba kontento sa akin bilang iyong manugang? Gusto mo bang paalisin ako? Baka naman puro kasinungalingan lang ang mga sinabi mo dati. Chuxia. Hindi ganoon.
Paano naman, Manugang? Natatakot lang ako na magalit si Governor Chen at ang pamilya Lin. Manugang, wala talaga akong ibang intensyon. Ang pamilya Meng ay hindi natatakot kaninuman. Alam kong mali ako, kuya. Si Meng Yanjiao at si Meng Yanse ay parehong hindi mabuting tao. Pagod na ako ngayon. Isasama ko muna si Xiao Bao para magpahinga. Naiinis talaga si Chuxia. Inutil. Hindi ba sinabi mo noon na si Meng Yanchen ay hindi makalimot sa'yo? Ito ba ang sinasabi mong hindi makalimot? Gusto ko pa sanang ipasok ka sa pamilya Meng. Kontrolin si Meng Yanchen. Ngayon ito. Lahat na sayang. Lahat yun dahil sa babaeng yun, at ang anak niya. Paano niya nalalaman ang lahat? Oo. Ang babaeng yun at ang bata. Ano ba talaga ang nangyayari? Sila dalawa ay dinala dito ng kuya mula sa probinsya. Hindi rin namin masyadong alam. Wawawala namang espesyal. Pero si kuya, ngayon ay lubos na tiwala at malasakit sa kanila. At dahil sa kanila, pinutol ang aming pinagkukunan ng pera. Oo nga. Noong nakipagtulungan ako sa inyo, nangako kayo na ibibigay sa akin ang kalahati ng ari-arian ng pamilya Meng para palakasin ang aking kapangyarihan. Kung hindi dahil sa pagtanggi ni Meng Yanjie, hindi ko kayo hahanapin. Kung hindi nyo pa rin, makokontrol ang pamilya Meng at hindi makukuha ang pera. Ang ating pakikipagtulungan ay maaaring magbago ng paraan. Ganoon din ang pamilya Lin ninyo. Huwag. Governor Chen, bigyan mo pa kami ng konting oras. Pera, makukuha namin yan. Totoo. Ha. Sige. Bigyan ko pa kayo ng isa pang pagkakataon. Umalis ka na. Xiao Bao, yung mga tiyo at siya sa langit na sinasabi mo, ano ba yun? Nanay, pinaniwalaan mo na rin ako. Ang daming nangyari na tama ang hula ni Xiao Bao. Talagang espesyal na karanasan ni Xiao Bao ito. Nang kami ay halos mamatay na sa gutom, biglang may narinig si Xiaobao na tumatawag sa akin. Tapos biglang may lumitaw na maraming salita sa harap ni Xiaobao. Pero kaunti lang ang alam na salita ni Xiaobao. Pero yung mga salitang yun ay yung sinasabi ng mga tito at tita. Sinabi ba nila sa'yo kung ano ito? Sabi nila mga komento sila. Mga komento. Ano naman yon? Pwede ba yang kainin? Bakit nila ako tinutulungan? Sabi ng mga komento, babaguhin nila ang kapalaran nating mga biktima. Mga biktima? Ano naman yon? Sabi ng mga komento, ang mga biktima ay yung hindi maganda ang kinahihinatnan. Sa totoo lang, hindi naman ito pagkawasak ng pamilya o pagkamatay ng hindi inaasahan. Grabe naman yan. Xiao Bao, baka dapat umalis na tayo dito. Ayon sa mga komento, kapalaran mo yan, hindi mo maiiwasan. Sa internet nila, libo-libo ang mga tao na nagbibigay ng payo. Ano naman yung internet? Yun sa mga komento, ang internet ay kahit saan man kayo naroon. Pwede kayong mag-usap ng sama-sama, ito yung mga teknolohiya pagkatapos ng 100 taon. Di parang alam na natin ang lahat. Ang ganda naman. Gusto kong makita ang panahong yon. Nanay, hinahanap tayo ni tatay. Tapos namatay pa siya ng malungkot. Hindi natin pwedeng hayaan mangyari yon. Kaya kailangan nating tulungan si tatay. Xiao Bao. Si daddy, nanay, Hindi ko pa alam kung paano ko haharapin si daddy mo. kahit bata alam na hindi dapat tumakas sa problema. Ang laki-laki na ni nanay, tumatakas pa rin sa problema. Nakakahiya!
Gusto na namang umalis ni daddy at nanay. Bilisan mo, suyuin mo siya. Salamat sa paalala, Xiao Bao. Puntahan mo na si Lolo. Yung nangyari kanina, mali ang mga kapatid ko. Kasalanan ko rin na hindi ko sila masyadong napapagalitan. Humihingi ako ng tawad para sa kanila. Hindi naman kasalanan mo. Bakit ka humihingi ng tawad? Pero kahit papaano, isa ka rin sa mga biktima nila. Yun. Ikaw, hindi mo pa rin naaalala ang nangyari sa atin. Ito ang singsing na inihanda ko para sa kasal. Noong araw na yon, 5 taon na ang nakalipas. Magpapakasal sana ako sa'yo. Pero bigla ka na lang nawala. Anong nangyari, Chuxia? Masakit na naman ang ulo mo. Kung hindi mo maalala, huwag mo nang pilitin. Masahihin ko para sa'yo. Gumaan na ba ang pakiramdam mo, Chuxia? Hindi ko pwedeng hayaan siyang na ginagago lang ng magkapatid na iyon. Siyempre, siya ang ama ni Xiao Bao. Tulungan ko na lang siya. Ngayon, hindi na tayo binibigyan ng pera ng kuya. Hindi rin niya tayo pinapapasok sa samahan ng mga negosyante. Wala na tayong pera ngayon. Paano natin papasayahin si Governor Chen? Kailangan nating bigyan ng pera si Governor Chen. Kung sasabihin niya sa kuya, talagang wala na tayong pag-asa. Hindi pwede. Kung ayaw magbigay ng kuya, mag-isip tayo ng paraan para siya mismo ang maglabas ng pera. Masarap ba? Aisan, Kuya, narinig ko, sa bandang timog ng lungsod, may bagong bukas na pagtataya sa mga brilyante sa bato. Nitong mga nakaraang araw, may nakakuha pa ng napakamahal na hiyas. Kuya, gusto mo bang samahan si ate at si Xiao Bao para tingnan? Pwede mo ring isama si ate at si Xiao Bao para maglibot. Pero paano kung makakuha tayo ng magandang bagay? Pwede rin itong ituring na pamumuhunan para kay Xiao Bao at kay ate. Chuxia, ano kaya kung isama kita at si Xiao Bao para maglibot? mukhang hindi maganda ang balak ng magkapatid na ito. Susundin ko ang gusto ni Xiao Bao. Xiao Bao, gusto mo bang sumama kay Itay para magtaya sa mga bato? Ano po yung pagtaya sa bato? Ang pagtaya sa bato ay pagbili ng magagandang bato. Gusto pong maglaro ni Xiao Bao. Gusto pong kumita ng pera ni Xiao Bao para kay Daddy. Para bumili ng regalo para kay Mommy. Sa ngayon, si Itay ay asa na lang kay Xiao Bao. Sir, ito naman ang kilalang dalubhasa sa pagpili ng batong pambato, si Master Song. Marami ng magagandang materyales ang nahukay ni Master Song. Ngayon, siya ang tutulong sa iyo sa pagpili. Siguradong hindi ka malulugi. Sobra naman ang papuri ninyo. Mahusay lang ako sa pagpili. Daddy, marunong din akong tumingin. Mas magaling pa ako kaysa sa kanya. Hindi pa naman nakapagsugal sa bato si Sayabaw. Hindi ito lugar para maglaro. Ganito, dito sa tiyo. May candy ako rito. Kumain ka muna ng candy, Sayabaw, habang nanunood, okay? 3 taong gulang pa lang ang kumakain ng candy. Hindi ako 3 taong gulang. 5 na ang edad ko. Ang kulit-kulit mo talaga, anak. Matalino ang aming Xiaobao. Dati nga, nakikilala niya ang tunay at peking antigo. Kapag sinabi ni Xiaobao na marunong siya, marunong talaga siya, di ba? Engan,
Sige, sundin natin ang gusto ni Xiaobao. Kung ano ang gusto ni Xiaobao, yun ang bibilhin natin. Kuya, talagang matutulungan ka ni Master Song na makakuha ng magandang materyales. Pwede akong makipagpaligsahan sa master na ito. Siguradong mas maganda ang makukuha ko kaysa sa kanya. Kalokohan, kung ganun ang tiwala ni Ginoong Meng sa inyong anak na babae, aalis na po ako. Hoy, master. Nay, tingnan din natin ang mga bato. Ano ba ang alam ng batang to? Halika, bata, tingnan mo ito. Makinis ang texture, napakaganda ng kalidad, at sa loob nito, may mga pattern na medyo madilim. Tiyak na tataas ang halaga nito. Master, kung gusto mo ito, ikaw na ang bumili. Ayaw ko, Xiaobao. Walang pag-asa na lokohin mo ako. Nagmumungkahi lang ako. Ang hirap pakisamahan itong batang to. Ito ang gusto ko. Pinagpilian niya ng matagal, ito pa rin ang napili. Napakaliit na bato. Ang pangit ng kulay, at saka napaka. Siguro, ordinaryong bato lang yan. Itong batong ito. Hindi nakatala sa libro itong batong ito. Baka aksidente lang na nadala dito. Kung gusto mo ito, ₱1 na lang ang ibibigay ko sa'yo. Mukhang gusto ng iyong anak na babae na maglaro ng maliliit na bato. Hindi niya talaga alam kung ano ba talaga ang mga bagay na ito. Sinabi ng maestro, ₱1. Ibigay mo na lang ng libre para lang yang bata na naglalaro ng putik. Ha ha ha. Gusto ni Xiaobao. Oo, magpapayaman talaga to kay Itay. Ito ay regalo para kay Xiaobao. Huwag mong intindihin ang sinasabi nila, maging ikaw lang. Wala namang pakialam si Xiaobao sa kanila. Si Itay at Inay lang ang mahalaga kay Xiaobao. Napakatiwala at mapag-alaga ni Meng Yanxie kay Xiaobao. Napakabuting itay talaga niya. Mukhang sobrang minamahal ni Jimeng ang bata. Ito ang bato na pinili ko. Interesado kaya si Jimeng? Pantay-pantay at pino ang balat ng batong ito. May maliliit na berdeng batik pa. Tiyak na may magandang laman to. Kuya, mukhang maganda itong batong ito. Bilhin na natin ito. Daddy, huwag mong bilhin. Mas maganda talaga ang bato ko kaysa dyan. Master Song, mag-o-offer ako ng ₱1,000. Pwede bang ibenta mo sa akin ang batong ito? Ako naman, ₱5,000. Ako, ₱8,000. Ako, 10,000. Kuya, tumaas ng tumaas ang presyo ng batong ito. Huwag palampasin ang pagkakataon. Baka hindi na maulit. Bilhin na natin ito. Maraming bumibili. Tiyak na may magandang laman to. May mga tao akong nagtataasan ng presyo sa loob. Pagdating ng panahon, ang pera, kalahati ay sa akin. Daddy, puro basura ang laman yan. Walang kwenta yan. Kuya, kung hindi mo bibilhin ito ngayon, mapupunta na yan sa iba. Naniniwala ka ba sa sinabi ni Xiaobao? Anak natin si Xiaobao. Siyempre, naniniwala ako sa kanya. Master Song, hindi ako interesado sa batong ito. Hanap ka na lang ng iba. Ang pangulo ng samahan ng mga negosyante, naniniwala pa sa sinabi ng isang bata. Talagang hindi maintindihan. Kung hindi ito gusto ni Ginoong Meng. Ang batong ito, mapupunta sa magbibigay ng pinakamataas na presyo. Mag-aalok ako ng 20,000. May mag-aalok pa ba ng higit sa 20,000? Sige, ang batong ito, iyon na. HMPH. Manang, ang perang hawak-hawak na. Ibinigay mo pa sa iba. Manang, kahit gaano mo pa kamahal si Xiaobao, hindi mo dapat ginagawa ang mga ganyang kalokohan. Nawalan pa ng kita si kuya dahil sa'yo. Bato lang naman ito, hindi pa naman tapos na produkto. Hindi pa sigurado kung may jade sa loob. Totoo lahat ng sinabi ko. Kung hindi kayo naniniwala, sasamahan ko ang master sa paghiwa ng bato. May lakas ng loob. Halika, tingnan natin kung ano ang laman.
Lumabas na ang berde. Lumabas na. Kahit na ito ang pinakamababang klase, high ice pa rin ito. Aba, may laman pala talaga. Talagang malaking lugi ito. Kung nabili natin. Atin na ang jade at ang pera. Talagang lumabas ang berde. Kung ito ang nabili ni kuya, magkano kaya ang kikitain nito? Ate, Xiaobao, dapat talaga makakita kayo ng mundo. Hindi na kayo nasa probinsya. Tumigil kayong lahat. Tumahimik kayong lahat. Xiaobao, huwag kang makinig sa kanya. Ayos na si Xiaobao. Tingnan natin ang iba. Tiyak na may manghuhukay tayong maganda. Si Meng Yanche kay Xiaobao. Si Meng Yanche kay Xiaobao, wala siyang kaalam-alam. Wala siyang kaalam-alam sa swerte ni Xiaobao. Daddy, kung ipagpapatuloy natin ito, wala talagang lalabas. Subukan ninyong hiwain kung ayaw ninyong maniwala. Nagsimula nang magpakita ng berde. Kung ipagpapatuloy, siguradong puro berde na. Bata ka, wala kang alam. Ang lakas ng loob mo. Isang hiwa lang naman yan. Kung meron man, bibilhin ko ito ng mataas ang halaga. Daddy, naniniwala ka talaga sa akin? Hindi ko hahayaang malugi ka, Daddy. Mabuti, yan ang sinabi ni Chairman Meng. Halika, ipagpatuloy ang paghiwa. HMP, nagulat ka na, no? Paano ito nangyari, Master Song? Ang batong ito, parang hindi naman ganoon kagaya ng sinabi mo. Nagkataon lang na tama ang hula ng batang ito. Daddy, tama nga ako, di ba? Ang galing mo, Xiaobao. Kahit maliit lang ang piraso, high ice pa rin ang klase nito. Kung gagawing alahas ito, aabot pa rin sa libu-libong silver yuan ang halaga. Mas maganda pa rin ito kaysa sa sira-sirang bato niya. Hindi sira-sira ang bato ko. Gusto ko ring buksan ang akin. Young lady, hindi na kailangang hiwain yan. Walang laman yan. Paano mo malalaman kung hindi mo hihiwain? Hiwain mo na kung sinabi sa'yo. Magbabayad ako ng extra. Sige, hihiwain ko. Talagang mahal na mahal ni Chairman Meng ang anak niya. Nagbabayad pa para samahan ng anak niya sa kalokohan. Sa tingin ko, kahit gaano kayaman ng pamilya Meng, mauubos din ang batang ito. Wow! Emperador na berde. Ito ang pinakamataas na uri ng emperador na berde. Nakuha pa niyang makakuha ng imperial na jade. Isang pirasong pilak lang ito. Nakakuha ng imperial na jade na libo-libo ang halaga bawat kilo. Kahit na maliit lang. Pero aabot pa rin yan sa daan-daang libo. Malaki ang kita sa negosyong ito. Ang galing mo, Xiaobao. Hindi lang batanghenyo si Xiaobao. Swerte pa namin siya. Kahit na ako. Dot ang kumuha. Ang astig ni Xiaobao. Ang galing-galing mo talaga, Xiaobao. Kanina lang, sobrang nagmamadali ako. Huwag kang magalit, Xiaobao. Oo nga, Xiaobao. Gusto lang namin kumita para kay kuya. Dapat naiintindihan mo. Di ba? Haha. Bilis. Tingnan natin. Tingnan. Tatay, nanay, pumili pa tayo ng bato. Gusto ko ito at yan. Lahat yan gusto ko. Puro matingkad na berde. Ang swerte talaga ni Jimeng. May anak siyang may matalas na mata. Kapag nabuksan ang mga ito, malaki ang kikitain ni Jimeng. Ang swerte mo talaga, Xiaobao. Kuya, baka naman itong ito na lang ang dalhin namin pabalik sa pamilya Meng. Oo nga, kuya. Mahirap dalhin ng maraming bagay. Lalo na at kasama mo si ate at si Xiaobao. Kami na ang magdadala ng mga ito pabalik. Si ate at si Xiaobao, bihira lang makalabas para maglibot. Dapat sulitin nila ang paglalakbay na ito. Oo, gusto rin namin gumawa ng paraan para makabawi kay ate at kay Xiaobao. Hahaha. Sigurado. Siguradong gusto na naman. Siguradong gusto niyang kunin lahat para sa kanya. Kunin lahat. Sakto, Xiaobao. Daddy, ipagkatiwala mo na lang sa mga tita at tito. CJ, sa inyo na ang mga bagay na ito. Huwag kang mag-alala, kuya. Siguradong gagawin namin ito ng maayos. Hahaha. Ha ha ha, napalitan na lahat ito. Hindi kaya maghinala si kuya.
Ano ba, wala yan. Pagdating ng panahon, sasabihin lang natin na mukha lang maganda ang mga batong ito sa labas, pero basura na ang loob. Tama ba, di ba, Master Song? Haha. Nakausap ko na ang mga tao. Kung may magtanong man, hindi sila magsisiwalat ng anuman. Ha ha ha. Kahit na si Kuya, ay hindi bumili ng mga batong pinili mo. Ngayon ang mga jade na ito, ay nasa atin na. Ang perang ito. Sa atin na lahat ito. Ha ha ha. Aray, kung sakaling may iba pang magandang pagkakataon, sana ay huwag ninyo akong kalimutan. Sigurado, sigurado. Ha ha ha. Napakabuti talaga ng aking kapatid na lalaki at babae. Oh, Kuya. Talagang mabubuting mga kapatid ko kayo. Kuya. Meng Yanche, sa tingin ko may problema sa mga kapatid mo. Anong problema kaya meron sila? Daddy, sundan natin si tita. CJ. Hindi ko akalain, nagtutulungan pa kayo ng ibang tao para lokohin ako. Kuya. Bakit ka nandito? Talagang hindi ko inaasahan na gagawin niyo ang ganitong bagay. Kuya, napilitan lang kaming lahat. Kung hindi mo sinamsam ang aming baon, gagawa ba kami ng ganito? Oo nga, Kuya. Baliktad ang mundo. Yanche. Simula ngayon, mag-isip-isip kayong mabuti sa bahay. Ang mga usapin sa samahan, huwag na ninyong asahang makilahok pa kailanman. Tungkol naman sa iyo, Guru Song, simula ngayon, ayaw ko nang makita ka sa teritoryo ng North City. Oo. Umalis ka. Mawawala na ako agad. Kuya, hindi mo kami pwedeng ganyanin. Kuya. Yee, ang dalawang gagong yan. Pagdating nila, papagalitan ko talaga sila. Lolo, wag na po kayong magalit. Mag-ingat po kayo sa kalusugan ninyo. Tsusha, mahirap ang mga nagdaang taon para kay Yanche. Maaga namatay ang kanyang mga magulang. At ako naman ay mahina ang katawan. Kaya napakabata pa lang ay pinamahalaan na ni Yanche ang pamilya namin. Lagi niyang ginawa ang lahat ng kanyang makakaya para sa pamilya. Yung Gobernador Chen noon, sa pamilya namin, ay laging naghahangad. Gusto niya kaming pilitin na makipagtulungan sa kanya. Gusto niyang ubusin ang yaman ng pamilya namin. Yung dalawa naming, mga tarantadong walang kwenta. Nakipagsabuatan pa sa mga tagalabas para mag-away-away tayo sa loob. Lolo, wag na po kayong magpabagabag sa kanila, hindi yun sulit. Maraming nangyari ngayon. Siguradong nasasaktan si Yanche. Pakiusap. Alagaan mo siyang mabuti. Paano ka na parito? Tigil na sa pag-inom. Alam kong malungkot ka, pero kailangan mo ring alagaan ang sarili mo. Noong araw, maaga namatay ang aming ama. Si Anjiao at si Yanze ay napakabata pa. Buong araw umiiyak at sumisigaw ng kuya. Tinitignan ko silang dalawa. Ipinangako kong itataguyod ang negosyo, upang hindi sila maghirap. Hindi ko inaasahan. Ngayon, nakikita ko na ang tunay nilang mukha. Mas mabuti ito kaysa sa paggawa ng anuman sa hinaharap, na hindi na mababawi. Tama ka. Ngayon, salamat kay Xiaobao. Pero, paano nalaman ni Xiaobao ang maraming bagay tungkol sa pagtaya sa bato? Iyon ay tulong ng Danmaku. Danmaku, ano ang Danmaku? Naku, bakit ko nasabi iyon nang hindi sinasadya? Wala lang. Kahit ano pa, hindi ka na dapat uminom. Ibigay mo. Huwag kang umalis. Huwag kang umalis. Ang mga kapatid ko ay lumayo na sa akin. Maagang tag-init. Huwag mo akong iwan, okay? Manatili ka sa tabi ko. Ikaw na lang ang meron ako. Ikaw at si Xiaobao ang tahanan ko. Naku, sino ang makakatagal sa paglalambing na ito? CJ, hindi ako aalis. Pakawalan mo muna ako. Totoo ba? Ang malungkot na gwapo, hindi talaga makakalaban.
Oh, Ayaw tumingin ni Xiaobao. Hehe. Gising na ako. gaano katagal ka ng gising? Kakakagising ko lang. Anong ginagawa mo? Sa pagtingin mo sa akin ng ganyan, nahihirapan akong pigilan ang sarili ko. Ay, huwag kang magulo. Umaga na! Tatay, nanay, nakatutok na ang araw sa puwit ninyo. Xiaobao, bakit ang aga-aga mo nang gumising? Tatay, nanay, palagi naman akong maagang gumising. Kayong dalawa ang nahuli sa paggising. Kahapon, nakita ko si nanay at si tatay na nag-aaway. Kaya natulog na lang ako kay lolo. Ikaw ang may kasalanan. Xiaobao, hindi nag-aaway si tatay at si nanay. Si tatay ay nagmamahal kay nanay. Gusto kong palagi kayong magmahalan, tatay at nanay. At palagi kayong kasama ko. Pangako sa'yo ni tatay. Magkasama tayo palagi. Chuxia, magpakasal tayo ng formal, ano? Para maitali ko na ng tuluyan si Chuxia. Tingnan natin kung paano ka magpapakita. Kuya, mali kami. Hindi dapat naming nilinlang ka. Kuya, mali talaga kami. Kuya, huwag mo kaming pabayaan. Kuya. Ikaw ang nagpalaki sa amin. Hindi mo kami iiwan dahil lang dito. Hindi mo kami pababayaan, di ba? Kuya, hindi mo kami pwedeng pabayaan. Kuya, Kami, gusto lang naming patunayan ang sarili namin. Kaya kami napunta sa maling landas. Oo, kuya, kami, gusto rin naming tulungan ka. Ayaw naming makita kang nahihirapan. Pamahalaan ng pamilya Meng. Kami talaga, gusto rin naming tumulong sa pamilya Meng. Kuya. Wala lang kaming pagkakataon. Kaya kami nagkamali. Oo, kuya. Kuya. tama na, tama na. Alam niyo na ba talaga ang mali? Hindi na kayo bata, lumaki na kayo. May sarili ng pag-isip. Dapat hayaan kayong subukan, maglakas loob. Kung ganoon ang pagsisikap niyo, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Tumayo muna kayo. Balak kong kumuha ng lupa sa labas ng lungsod, magtayo ng riles, at mag-ugnay ng hilagang lungsod at timog lungsod. Para sa ikabubuti ng dalawang lugar. Malaking desisyon ito, para sa pamilya Meng, at kakailanganin ang lahat ng pondo ng pamilya Meng. Sinabi ko ito sa inyo, para magsanay kayo sa ilalim ko. Kung magagawa ninyo ito, ng maayos, papayagan ko kayong sumali at magtrabaho, sa samahan ng pamilya Meng. Sige, boss, gagawin namin ang lahat. Kung wala nang ibang usapan, mauna na kayo. Maasahan ba ang balita? Mula mismo sa kapatid ko, ang lupang iyon, kukunin ng pamilya Meng kahit gaano pa kamahal. Ayos, ayos. Kung magtatagumpay tayo dito, mapapasayo na ang pamilya Meng. Kuya, naayos na namin ang lahat. Pumunta ka na lang ngayon para pirmahan ang kontrata. Salamat sa inyo. Kumusta? Ako si Meng Yans, ang presidente ng Meng Chamber of Commerce. Ang pagpunta ko dito ngayon ay para bilhin ang lupang ito. Magkano ang alok ninyo? Magkano ang halaga? Ang pag-uusapan lang natin ay ang pagbili ng lupa. Ang usapin sa pera, si kuya pa rin ang magdedesisyon. Ang aming pamilyang Meng ay nag-aalok ng 3 milyong piso. Makatwiran naman ang presyo. Kung wala ng problema, pumirma na tayo at magparehistro. Sandali. Interesado rin ako sa lupang ito. Yamang hindi pa napipirmahan. Bakit hindi? Pag-isipan muna natin ito. Kayo naman, kaninong pamilya? Mang-aagaw ka pa ng lupa ng aming pamilyang Meng? Haha. Mayaman din ako. Hindi ako pahuhuli sa pamilyang Meng.
Ang alok ng pamilyang Meng ay 3 na milyong piso. Magkano ang alok ninyo? Nag-aalok kami ng 5 milyon. Ang aming pamilya, ang mga Meng, ay magdaragdag ng 1 milyon. Magdaragdag ako ng 1 milyon. Kapag ang lupa ay napusuan ng aming pamilyang Meng, walang hindi namin mabibili. Magdaragdag kami ng isa pang 1 milyon. 7 milyon na ngayon. May ay dadagdag ka pa ba? Talagang kamangha-mangha ang samahang pangkalakal ng mga Meng. Hindi ko nakukunin ang bagay na gusto mo. Ha ha ha. Kung ganito na ang sitwasyon, Ginoong Meng, pirmahan na natin ang kontrata. CJ, Naintindihan ko na ang hiling ni Jimeng. Gagawa ulit ako ng plano para sa riles ng tren. ay magiging abala yan. Nagsimula na ang mga trabahador. Ang oras ay pera. Napakagastos para sa mga mamamayan ang ginagawa ni Jimeng. Talagang kahanga-hanga. Dahil sa riles ng tren sa kanluran, umunlad ang ekonomiya nila, kaya naging makapangyarihan ang bansa nila. Naniniwala ako na balang araw, magiging maunlad din ang ating bansa. Hulihin siya. Anong ginagawa ninyo? Gobernador Chen, ano ba itong ginagawa ninyo? Paumanhin, Jimeng. Ito kasing tao na ito, may kinalaman sa mga problemang pampahayag. Nagdulot ito ng pagkadismaya ng mga mamamayan sa pamamahala ko. Kailangan naming dalhin siya para imbestigahan. Wala akong ginawa! Tumahimik ka. Gobernador Chen, ito ang inhinyero na inanyayahan ng pamilya Meng. Imbestigado na ng pamilya Meng, at walang problema talaga. Ay, kung may problema man o wala, pagkatapos naming imbestigahan, saka natin pag-usapan. Sinusunod ko lang ang mga patakaran. Ye Meng, Dalhin na. Jimeng, kung hindi pa kakawala ni Gobernador Chen ang tao, matitigil ng tuluyan ang proyekto ng riles ng tren. Sa ngayon, ang pondo ng pamilya Meng ay hindi na kayang magpatuloy ng paggastos. At saka, nagkakagulo na rin ang mga trabahador kamakailan. pumunta ka muna at patahanin ang mga trabahador. Tungkol sa inhinyero, mag-isip pa ako ng paraan. Opo. Daddy. Xiao Bao. Ay. Bakit kayo na parito? Namimiss na ni Xiao Bao ang daddy niya. Xiao Bao, napansin kong palagi ka na lang nasa silid aklatan. May problema ba? Nag-aalala kayo? Wala naman talagang problema. May mga nagkakagulong trabahador lang sa proyekto ng riles ng tren. Pero, daddy, malapit na itong masolusyonan. Tatay, sabihin mo nga sa akin, baka pumatulungan ko kayo. Sige, ikukwento ko sa'yo, anak. Ang nangyari kasi, gumastos ako ng malaki para bumili ng lupa. Plano kong magpatayo ng riles ng tren. Pero yung punong inhinyero, hinuli ni Governor Chen. Naipuhunan ko na ang lahat ng pera. Ngayon, natigil ang proyekto. Ang mga manggagawa, nagkakagulo na rin. Pumunta na po ako. Alam ba ito ng mga kapatid mo? Kamakailan lang. Tinuturuan ko silang magnegosyo. Nauto ka talaga. Daddy, bakit ang mahal ng lupa na binili mo? Noon kasi may isang tao na palaging tumataas ang presyo. Ayoko namang mapunta sa kanya ang lupang iyon. Kaya binayaran ko ng ilang beses sa tamang presyo para makuha ang lupa. Aha. Nalutas na ang misteryo. Mukhang yung tumataas ng presyo. Malamang tauhan ni Governor Chen. Ay, pag-iisipan ko ngayon, mga tauhan niya siguro. Posible bang mga kapatid mo ang kasabwat ni Governor Chen para lokohin ka? Kahit nasakim sila sa pera, imposibleng makipagsabuatan sila kay Governor Chen. Lagi nang ninanasa ni Governor Chen ang yaman ng pamilya Meng. Bilang mga anak ng pamilya Meng, hindi sila ganoon katanga para gawin yon. Daddy, tanga talaga silang dalawa. Bayaran nyo kami.
Bayaran nyo kami, bayaran nyo kami, bayaran nyo kami. Pagsalakay sa pribadong ari-arian ito, ano ba ang balak ninyo? Pagsalakay sa pribadong ari-arian, nandito kami ngayon para maningil. Oo, kahit na natigil ang proyekto, kailangan pa ring bayaran kami. Tama, kung hindi kayo magbabayad ngayon, lahat ng ito ay aagawin namin. Ihulog nyo yan, tigilan nyo. Tumigil kayong lahat. Ginoong Meng, talagang hindi makatwiran ang mga taong ito. Ikaw ba ang tagapagsalita ng pamilya Meng? Narito kami ngayon para maningil ng utang. Magbayad ka agad. Ako ay nananagot sa ngalan ng Meng Family Chamber of Commerce. Ang pera ninyo ay talagang ibibigay sa inyo. Uutang muna ako sa bangko para mabayaran kayo. Basta makuha lang namin ng pera. Hindi namin kailangan ng mga bagay na ito. Ang ingay dito ngayon Bakit ka narito, Gobernador Chen? Hindi ba't narinig ko na gusto mong makipagkita kay Presidente Lee ng bangko, kaya dinala ko na siya. Para sa iyo. Ginoong Meng, ako ang presidente ng North City Bank. Lee ang aking apelyido. Kumusta, Presidente Lee? May usapin nga ako tungkol sa pag-uutang na nais kong ikonsulta sa'yo. Kamakailan lang, malaki ang cash flow ng Meng Chamber of Commerce. Ang kasalukuyang cash flow loan ay may malaking risk sa pagbabalik, kaya baka hindi maaaring ipautang ang pera. Ano? Wala na bang pera para sa amin ngayon? Kailangang bayaran kami ngayon. Bayaran nyo kami. Bayaran. Hoy! Teka muna, mga kasama. Narito ako. May mungkahi ako. Gobernador Chen, ano ang ibig mong sabihin? Basta, kung ibibigay mo ang pamilyang Meng sa dalawang kapatid mong ito, matutulungan kitang ayusin ito. Ano ang sinasabi mo? Hindi mo pa ba maintindihan, kuya? Ang gusto namin ay ang lahat ng pag-aari ng pamilyang Meng. Kayong dalawa talaga. Bakit nyo ginawa ito? Kasalanan mo ito, kuya, dahil ikaw ang laging may hawak ng kapangyarihan. Ayaw mong ipamahala sa amin ang pamilyang Meng. Kaya wala kaming magawa kundi Kukunin na lang namin ito. Yung lupang iyon. At sinadya naming maghanap ng taong magtataas ng presyo para hindi makapag-ikot ng pera ang pamilya Meng. Kayo ay bahagi rin ng pamilya Meng. Naglakas loob pa kayong makipagsabuatan sa mga dayuhan. Para sirain ang interes ng pamilya Meng, si Gobernador Chen ay isang matandang tuso at mapanlinlang kung makikipagtulungan kayo sa kanya. Parang nakikipagnegosasyon ka sa isang tigre. Sa bandang huli, malulustay ang buong pamilya Meng. Kuya, huwag mo nang ipagpilitan pa. Sa hinaharap, ang pamilya Meng ay magiging akin na. At ng kapatid kong babae. Mga masasamang tao nag-iisip ng mabuti. Ay nako. Ay naku, Malinaw na ang lahat ng sinabi. Bukas, dadalhin ko na ang mansyon ng mga Meng. At lahat ng ari-arian ng pamilya Meng. Huwag kayong mag-alala. Bukas, tiyak na makukuha ninyo ang pera. Sige, hintayin na lang natin ang isang araw. Tara na, mga pare. Tara. Meng Ye. Kita tayo bukas. Tara. Ha 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 ha. ito na ang lahat ng natitirang ari-arian sa bahay. Kunin niyo muna ito. Umalis na kayo sa mapanganib na lugar na ito. Hindi ka namin iiwan. Kahit mahirap o mayaman. Magkakasama tayong pamilya palagi. Ayoko umalis kay Daddy. Napakaswerte ko, si Mengyan, na kayo ang aking kapamilya. Hinay-hinay Xiaobao. Papa, bilis! Hinay-hinay Xiaobao. Xiaobao, bakit mo kami dinala rito? Ngayong umaga pa lang. Papa, Mama, dinala ko kayo rito para maghanap ng kayamanan. Wala si Ginoong Meng kaninang umaga. Akala ko ba't tumakas na si Ginoong Meng, kasama ng mga tao niya. Ha 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 ha. Papa, bakit siya tatakas? Marami siyang pera. Mukhang hindi mo naiintindihan ang sitwasyon, maliit ka pa. Wala silang kinalaman dito. Papa, bigyan kita ng mapa.
Hukayin ninyo ayon sa nakalagay dito sa mapa. Ito, maniniwala ka lang kay Xiao Bao. Tagapamahala Jiang, magdala ka ng mga tao para maghukay. Opo. HMPH. Array. Ginoong Meng, naglalaro ka pala rito. Kuya, huwag ka nang magpumiglas. Ang sinasabi ng bata na ito, paano naman paniniwalaan yun? Mas mabuti pang sumama ka na lang sa amin, Ginoong Meng. Para mag-usap tayo ng maayos. Halika. Hulihin sila. Lanan, Ginto. Ginto talaga. Ginto. sabi ko nga may laman dyan. Ngayon, sino pa ang maglalakas loob na humamak? Papa, may pera na tayo. May ginto pala sa ilalim ng lupa. Paano ito nangyari? Paglabas natin mamaya, puntahan mo si tagapamahala Li. Siguraduhing madala mo siya sa lupain ng pamilya Meng sa labas ng lungsod. Sabihin mo lang na may negosyo kang pag-uusapan sa kanya. Opo, ma'am. Xiao Bao, talaga bang makakahanap tayo ng minahan ng ginto? Sabi ng mga tito at tita, tama yun. Manager Lee, nagkita na naman tayo. Ngayon ay maaari na nating pag-usapan ang tungkol sa pautang, di ba? Siyempre naman. Binabati kita, Ginoong Meng, sa pagkakatuklas ng minahan ng ginto. Ang aming bangko ay lubos na susuporta sa inyo. Gobernador Tsen, ang mga usapin ng pamilya Meng ay hindi na nangangailangan ng iyong pakikialam. Tignan natin. HMPH. Paano nalaman ni Xiao Bao ang lahat ng ito? Sabi ng mga tito at tita sa langit. Bakit naman nagsasalita na naman ang batang ito sa labas? Hindi kaya iniisip ni Yanche na baliw si Xiao Bao? Yung sinabi ni Inay noon na bullet screen, Oh. Meng Yansen, naniniwala ka ba talaga? nasa mundong ito, kayong dalawa lang ang pinakapaniniwalaan ko, ikaw at si Xiao Bao. Marami nang nagawa si Xiao Bao na hindi kayang gawin ng ordinaryong tao. Maituturing na lang itong himala. Kung gayon, si Xiao Bao na ang magpapasalamat para kay tatay. Sa kanila, okay lang ba? Salamat po sa mga tsuatya sa langit. Kayo ay... Ginto. Mina ng ginto yun, ah. Kung akin lang ang mga minang ginto na yun. Ako, makakabili ako ng mas maraming sundalo. Sa hinaharap, pangarap kong maging emperador ay magkakatotoo na. Dapat kong makuha ang minahan ng gintong yun. May naisip akong paraan. Talagang ibibigay ni Meng Yanchen ang minahan ng ginto. Ano pa ang gusto mong kainin, Xiao Bao? Ako na ang bibili para sa iyo. Sumama ka sa amin. Gobernador Chen, ng agaw ng tao sa liwanag ng araw. Nasaan ang batas? Ang gobernador namin ng batas. Dalhin. Inay! Xiao Bao, bitawan mo si Xiao Bao. Xiao Bao, Inay! Xiao Bao. Nasaan sina Chuxia at Xiao Bao? Akala ko matagal ka pang hahanap, kuya. Kayong dalawa ang kumuha kina Chuxia at Xiao Bao. Kuya, dahil nandito ka na. Bakit mo pa kailangang magtanong? Bakit lagi niyo silang inaapi, sina Chuxia at Xiao Bao? Wala silang kasalanan. Kasalanan nila kung bakit sila bumalik. Pinapaalis na nga namin sila. Ano ang ibig mong sabihin? Sinabi lang namin sa babae, ang totoong pagkatao mo, kuya. At saka, ipinakita namin sa kanya ang blind date mo, kuya. Kayong dalawa ang dahilan kung bakit nagdusa sina Chuxia at Xiao Bao sa labas. Ganito na lang ba kayo katindi ang pagkamuhi sa kanya, at pati na rin sa akin? Kuya, gusto lang namin kontrolin ang pamilya Meng. Ano ang mali doon? Lahat tayo ay anak ng ating mga magulang. May parte din kami sa pamilya Meng. Kayong lahat, sobrang nabigo ako sa inyo. Simula ngayon. Hindi na kayo kasapi ng pamilya Meng. Mula ngayon, hindi na kayo ituturing na Meng. Sige. Tapusin na natin ang awayan ng magkapatid. Meng Yanche.
Kung gusto mo pang makita ang asawa at anak mo, ipagpalit mo sila sa ginto at sa iyong pamilyang Meng. Kung hindi, baka hindi mo na sila muling makita sa buong buhay mo. Paano kung gusto ko silang makita ngayon din? Subukan mo. Tingnan natin kung mas marami ang tao mo o ang mga sundalo ko. Kulang ang mga tao ko. Hindi ko maibabalik sina Chuxia at Xiaobao. CJ. Pumapayag ako. Dala ko na ang kasunduan, pero kailangan ko munang makita ang asawa at anak ko. Dalhin ninyo rito ang mga tao. Chuxia, Yan Chen. Xiaobao. Daddy. Ngayong nakita mo na sila, pirmahan mo na ang kasunduan. Huwag mong pipirmahan iyan, Meng Yanshen. Tumahimik ka. Bitawan mo siya. Chuxia, mga material na bagay lang ang mga ito. Kung maililigtas nito ang buhay nyo, handang-handa akong ibigay ang lahat. Ikaw at si Xiaobao lang ang kailangan ko. Pwede kong isuko ang lahat ng iba pa. Ang takot ko, pera at buhay natin ang gusto nila. Ang ganda naman ng pagmamahal nyo. Sana tuparin mo ang pangako mo, Gobernador Chen. Alis. Sino yan? Gobernador Chen, kamusta ka na? Gobernador Lee ng South City, mga tao ng South City, pumunta kayo sa North City para makipagdigmaan. Narito ako, para lang tumulong sa isang kaibigan ngayon. Pinagplanuhan na ninyo ito ng matagal na, di ba? Ginoong Meng, gabi na nang dumating. Hindi ko alam kung ano ang dahilan ng pagpunta ninyo. Sana po, Gobernador Lee, makapagpadala ng mga sundalo para iligtas ang aking asawa at anak. HMPH, talagang hindi nag-aatubili si Ginoong Meng sa paghingi ng pabor. Nagmamadali tayo. Diretso na lang ako sa punto. Plano ko sanang magtayo ng riles ng tren para ikonekta ang dalawang lungsod sa Hilaga at Timog para makinabang ang mga mamamayan ng dalawang lugar. Magiging panalo sana ang lahat. Pero si Gobernador Chen, nagbalak at dinakip ang aking asawa at anak. Sa bandang huli, maging ang riles ng tren o ang ari-arian ng pamilya Meng ay mapupunta lahat kay Gobernador Chen. Ang balanse sa pagitan ng lungsod sa Timog at lungsod sa Hilaga ay mawawala. Ang mga mamamayan ng dalawang lungsod ay hindi na magkakaroon ng magandang buhay. Ginoong Meng, kung ganoon, ang taong ito ay kailangan kung iligtas. Dahil sa pagmamalasakit ni Gobernador Lee sa mga mamamayan, sa hinaharap ang pamilya Meng ay tutulong din sa inyo, Gobernador Lee. Mabuti. Tutulungan kita bilang tulong sa pagitan ng magkaibigan. Maraming salamat, Gobernador Lee. Pinagkakasundoan nyo na pala, no? Sasabihin ko sa'yo, ito ang North City. Mga bro, sugod. Ang mga Meng. Yans. Chuxia, okay ka lang ba? Nanay.
Mahal, baby. Okay lang ako. Ano nang tawag mo sa akin? Mahal. Naalala ko na ang lahat. Chuxia, Mabuti naman. sa wakas, naalala mo na ako. Uwi na tayo. Anong gagawin sa dalawang ito? Kulungan ba o barilin? Ikaw na ang bahala, Gobernador Lee. Kuya, alam na namin ang mali namin. Kuya, ikaw, bigyan mo pa kami ng isang pagkakataon. Kuya, ikaw ang nagpalaki sa amin. Magkasama tayong naghirap noon, kuya. Binigyan ko na kayo ng napakaraming pagkakataon. Dalhin na. Sige, kuya, kukunin ko na ang dalawang ito. Huwag, kuya. Huwag, kuya. Kuya. Ha. Maligayang bati, Ginoong Meng, sa pansamantalang pag-upo bilang gobernador ng Hilagang Lungsod. Sana'y patuloy ninyo akong gagabayan, Gobernador Meng. Masyado pong mapagpakumbaba, Gobernador Lee. Sige po. Haha, sa wakas, ang pamilya Meng ay nakakuha ng biyaya mula sa isang kapahamakan. Hay! Dalawa na lang ang natitira, mga walang kwentang bagay. Kasawian ng pamilya. Lolo, kainin mo ito. Huwag ka nang magalit. CJ. Ikaw pa rin ang matino, Xiao Bao. Hahaha. Tatay, tingnan mo si nanay. Ang singsing na ito, sa wakas ay nakita na nito ang kanyang may-ari. Mahal kita, Chuxia.